Episode 3, Ang Pana at Palaso. Ang pana at palaso ay kabilang sa pinakamahalagang sandatang pangmatagalan na naimbento at nawala lamang noong lumitaw na ang mga baril. Ang pana at palaso ay ginamit sa loob ng libu-libong taon para sa pangangaso o sa digmaan. Sa isang punto sa panahong Paleolitiko, 30,000-20,000 BC, sinimula ng mga mangangaso at mandirigma na ihagis ang kanilang mga sibat mula sa malayo sa halip na gamitin lamang ang mga ito sa malapitang labanan. Bilang pagpapalawig ng pamamaraang ito, ang isang maliit na sibat na tinatawag na palaso na inilalabas mula sa isang nakatensyon na pana ay mas mabilis at mas epektibo kaysa sa isang sibat. Sa ganitong paraan, maaaring tamaan ng mga mangangaso at mandirigma ang kanilang biktima o kaaway mula sa mas malayong lugar. Noong panahong Mesolitiko, ginagamit ng mga mangangaso ang pana at palaso upang manghuli ng pulang usa at mga usang-usa pati na rin ng baboy ramo. Hinahasa nila ang kanilang mga palaso sa pamamagitan ng pagkabit ng mga dulo na gawa sa maliliit na piraso ng batong pingkian o mga tinik ng mga halaman. Karaniwan, ang mga pana ay gawa sa kahoy na elm. Sa kasamaang palad, wala nang nanatili dahil gawa sa kahoy ang mga ito ay matagal nang nabulok. Gayunpaman, ngayon ay may dituwirang ebidensya ng paggamit ng mga ito sa parihabang batong pantakip na may mga bilugan na sulok na ginagamit upang protektahan ang braso mula sa pagkabali ng tali ng pana kapag ito ay binitawan. Ang mga ipinintang larawan sa kuweba sa Espanya at Timog France ay naglalarawan ng mga eksena sa pangangaso kung saan ang mga mangangaso ay gumagamit ng pana at palaso. Ang Otzi, ang bangkay na natagpuan sa isang glacier sa lambak ng Otzi, ay nagbigay sa mga siyentipiko ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng pana at palaso noong panahon ng transisyon mula sa Neolithic hanggang sa panahon ng Bronze, 3350 hanggang 3100 BC. Sa isang pananagawa sa balat ng chamois, ang lalaki mula sa Similaon ay may dalawang palaso na handa ng ipana na nagpapakita pa rin ng mga bakas ng balahibo, pati na rin ang 12 tubular shaft na may sukat na 30-34 pulgada ang haba. Ang mga balahibo ay iniakma sa mga palaso upang mapanatili ang kanilang antas ng paglipad sa halip na bumagsak. Ang pana ni Otzi ay hindi kailanman natapos, ni ang bahagi ng pagkakahawak o ang mga bingaw para sa pagkabit ng tali ay hindi pa ginawa. Sa Ehipto, ang mga simpleng pana ay umiral ng maaga pa. Ang mga ipinintang larawan sa dingding sa libingan ni Tutankhamun, 1325 BC, ay pinalamutian ng mga ilustrasyon ng isang eleganteng pinagsamang pana, isang lalagyan ng pana at proteksyon sa braso na gawa sa katad, sa pamamagitan ng pagdidikit ng ilang patong ng kahoy o sungay sa ibabaw ng isa't isa. Ang pana at mga palaso ay ginamit na para sa pangangaso simula pa noong panahon ng gitnang bato. Ang maliliit na piraso ng bato o tinik ay ikinakabit sa dulo ng palaso upang maging matalas ito. Mga bandang 30,000 BC, mula sa panahon ng Neolitiko, inililibing ng mga tao ang kanilang mga patay o sa kaso ng paglilibing sa ulo, ang ulo lamang na may mga artistikong handog sa paglilibing. Sinusubaybayan ng mga mangangaso noong panahon ng Neolitiko ang mga mammoth, kabayo, reindeer, bison at oso. Noong mga 25,000 BC, ang mga taong Cro-Magnon ay gumagamit ng mga karayom na gawa sa buto upang manahin ang damit. Mga bandang 30,000 BC, mula sa panahon ng Neolitiko, inililibing ng mga tao ang kanilang mga patay o sa kaso ng paglilibing sa ulo, ang ulo lamang na may mga artistikong handog sa paglilibing. Sinusubaybayan ng mga mangangaso noong panahon ng Neolitiko ang mga mammoth, kabayo, reindeer, bison at oso. Kung nagugustuhan mo ang mga ganitong kwento, paki-subscribe, share, like itong aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.